Kalaban po ni Grandmaster Wesley So walang iba kundi si World Champion Grandmaster Gukesh D ng India dito po sa ginaganap na Grand Chess Tour Superbet Classic Romania 2025 round number 7. Ito po ata yung unang pagkakataon na maglalaban sila simula naging World Champion si Gukesh, no? Ano ang nangyari? Medyo kakaiba po yung opening. Pakita ko po, no? So, E4 po ang tinira ni Gukesh. Sinagot po ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 na kung saan Roy Lopez. At yung Roy Lopez, sinasagot ni Wesley lagi yan Knight F6. Yan po yung Berlin defense ng Roy Lopez na kung saan paborito ni Wesley yan. Na kung saan pag nag-castling po yan, di ba? Tapos kakainin to, Rook E1, no? Tapos kakainin to. Nauwi po madalas sa tabla yon. Ngayon, kung gusto mong manalo dito or magkaroon ng konting pilit, D3 talaga ang ginagawa. Dinidepensahan po yung pawn. So, after D3, Wesley, nag-Bishop C5. Ayan. So, pagka Bishop C5, ito na po yung sinasabi ko eh. Kasi ito po, medyo normal pa ito sa Berlin defense. Pero ito pong si Gukesh, tumira po siya ng hindi normal. Kasi ang common dito po, no, ito mga common, C3. Ayan. The idea is B4 or tulak. Mamaya-maya. Yung iba po, tinitakes po agad ito. Yun po yung exchange na kung saan na-experience si Wesley kay Aleresa. At nauwi po yung sa tabla, di ba? Pagka takes, pawn takes, ganun yung ginagawa. Yung iba naman po, nagka-castling na agad. Yung iba naman po, nagna-knight D2, meron pa nga nag-knight C3, at meron din nagpipin po dito. Yan po yung mga common na ginagawa. Pero si Gukesh, ang tinira niya po, immediately, bishop lang sa may A4. Medyo surprising po. Bakit? Walang umaatake sa bishop, pero umatras. Umatras? Hindi naman inaatake. Grabe, no? Bakit ginawa ni Gukesh yan? Kasi si Wesley po may history ng laro before, no? Ibalik ko lang, no? Na pag ikaw ay nag-castling, tumitira po siya ng knight D5 or D4 hitting the bishop at pinipilit niya or pinapalit lang po yung pyesa. Iniwasan po ni Gukesh yung ganung linya kaya umatras. Kasi ngayon, pag tumalong ka dito, you're not hitting the bishop, pwedeng kainin yung po ng libre, di ba? May mga ganun. Anyway, pagkatira po ni Gukesh ng bishop sa may A4, tumira si Wesley ng castling. Medyo nag-isip si Wesley doon, 3 minutes, no? Move number 5 pa lang po yan, napaisip na si Wesley. At eto pang matindi. Dito po, ang common tinitira castling. Ayan, linya pa rin pala ito eh, castling. Meron dito mira po ng bishop G5 at meron nag C3. Pero si Gukesh, ang bilis tumira, isa pong novelty ang pinawalan. Ito po yung H3 lang. Bilis tinira niyan. So, novelty na yan pala, no? At si Wesley, so dito pagka H3, tumira po ng D5. Ayan, 5 minutes ang inisip ni Wesley so dyan. So, ibig sabihin, teka lang, nag-H3 ka, parang lumalabag ka sa prinsipyo, hindi ka nagko-control ng gitna, hindi ka nagde-develop ng minor, hindi mo nilalagay yung king mo sa safety. Sabi ni West, buksan na natin yung gitna. D5 niya po. Pagka D5, kinapture po yan, and then queen takes D5, at kung papansin niyo mabilis pa rin tumira si Gukesh. Ibig sabihin, home preparation pa rin ito, no? Nag-knight C3 po yan. Tumakbo sa D6 and then nag-castling. And after castling, sinagot lang ni Wesley ng knight to D4. Grabe, no? Laki na lamang ni, buka siya oras. 17 minutes na. Pagka knight D4, hinahamon po yung kabayo, tinirahan lang ng rook E1 na sinagot ng capture, takes, and then C6 lang. Ayan. Kailangan yung C6, dalawang bagay para makagalaw po ito dahil may threat doon. At maiwasan din yung mga talo ng kabayo. Anyway, after C6, tumira po ng bishop lang sa may B3 na sinagot ng bishop D7. Yan, ilabas po yung bishop. Ang tanong, bakit hindi dito? Ayaw niya ipalit, no? Wala ding mapuntahan eh, kaya dito lang linagay. Bakit po kailangang madaling ilabas yung bishop? Kasi pagkatira po ng bishop sa may G5, inaatake po yung kabayo, tumira po ng rook. Ayun. Kailangan niya kasing magamit yung tore. Kailangan niya magamit. At ang nangyari pa nga dyan, pagka-rook lang po sa may E8, nag-rook sa may D1, inatras lang yung bishop ulit. Kasi nakabalandra yan dyan eh. Pero kailangan niya kasing igalaw para may labas yung tore. Ngayon, bakit umatras? Wala pa namang umatake dyan o hindi pa naman ganun importante. Yung kabayo, bibigyan ng square po siguro dito.
Kaya inatras sa C8. Nga pag-atras sa C8, nag-knight sa may D2 na sinagot ng H6 lang. Oh. Ang gusto mangyari ni Westiso dito, kainin mo na to at sirain mo yung pawn structure ko, pero magkakaroon siya ng pair of bishops. Yun po yung gusto niya mangyari. Kaso si Gukes, alam niya hindi maganda yon, kaya inatras niya na lang and then tumira lang ng bishop sa may B6. Aba, matras lang. Bakit? Tingin ko umiiwas po siya sa D4 na may tempo sa bishop. Mahari po sigurong gano'n. Anyway, pagkatira ng bishop b6, nag-bishop lang po sa may g3, hitting the pawn on e5, na sinagot ng knight to h7 ni Wesley, going to knight g5, hitting the queen. Yan po ang gustong gawin niyan. At kung tingnan niyo po yung oras, 30 minutes si Gukesh, 25 si Wesley. This is move number 17 pa lang. So pagka knight h7, nag-knight sa c3, bumalik. Bakit binuksan po ito? Gustong targetin or maaaring ito palagay ko dyan eh. Since wala na pong knight dito, pwede na siya dito. Anyway, nag-king h8 lang si Wesley at aking na pong nakikinikinita. Bakit niya ginalaw yung kabayo? Ginalaw niya yung kabayo, bukod po dito, gusto niyang matanggalan ng harang yung pawn at maitulak. So bakit nag-king move? Kasi nakapin, hindi maitulak pa. Yun ang plano ni Wesley. Anyway, pagka king h8, nag-queen sa may h5 na kung saan f5 na nga ang ginawa. Tinulak na po yung pawn. By the way, sorry, hindi ko napakita agad or nasbagyan. Libre po yung pawn dyan, pero hindi pwedeng kainin kasi nakapin. Ayan o, may ganun eh. Kaya po nag-queen h5. Pagka queen h5, nag-f5 na nga si Wesley at sinagot po yan ng d4. Napakagandang tira daw ng d4 oh. Libre yung pawn eh. Like, pwede mo siyang kainin ng bishop, pero ang problema po niyan, may knight e2, nakapin ka kasi. Hindi po yan makain ng pawn dahil may bishop ha. Ganun yung mangyayari. Kaya si Wesley So, tumira lang po ng knight f6, hitting the queen. At yung queen na yan, napatakbo sa may g6. Ayan. So, pagtakbo po sa g6, tumira si Wesley So dito nang medyo talaga namang mabibigla ka, masusupresa ka, bakit ginawa yon? Kasi ang inaakala ko, mag-bishop takes d4 eh. Libre kasi ito eh. Pero siya po ay tumira ng f4. Bakit po nasupresa sa f4 na yan? Kasi po, libre to eh. Dahil atakado ka na, naka-4 ka pa, dali reyna mo. Kaya pagka-takes mo na ganun, walang capture ha, libre reyna mo eh. Kaya nasupresa ako dyan. Pero hindi ginawa yun ni Gukesh. Ang ginawa ni Gukesh dito, nag-bishop h4 eh. Pero bago ko ipakita yung bishop h4, anong mangyayari pag kinapture yan? Matindi pala. Pag kinapture mo pa yan, mangingisay ka dahil may tiradang capture lang sa bishop. What? Ang tanong dyan, teka, libre to ah. Libre to. Kahit anong ipangkain mo, ano, kahit anong ipakain mo dyan, eto mangyayari. Pag kinapture mo yan, let's say this one na lang, kakainin to. Saan ka pupunta? Siyempre, check ka, pupunta ka dito para depensahan to. Siyempre, kakainin. Promote. Tapos, pagkatira po ng rook takes, titirahan ka lang ng knight d5. Check. Yeah, di ba? Halos mati na. Kasi pwede lang mag-arang, pero mati pa rin pagka-capture. Di ba? Yan pala yung plano. Grabe yun, no? Ayun, no? Kasi mabubuksan tatagos na ganun. Kaya hindi po tinix yan nag-bishop h4. Pagka bishop h4, kinain na po ni Wesley yung d5. Ayan, pwede na tikman. Dahil nawala na po yung pin kanina, dahil sa f4 na tira, nag-bishop takes f6 naman itong si Gukesh. So ngayon, pagka bishop takes f6, ang reason niya, tinanggal yung kabayong depensa para kakain doon. Kaya si Wesley, napilitan po mag-rook takes. Pagka rook takes, nag-rook takes and then queen takes f6. So lahat po yan ay parang porsadong tira. Wala kang magawa. Kasi pag iba tinira mo, talo ka automatic or lalamang yung kabilang side. Anyway, sa position po na ito, move 24, 1 minute na lang po si Gukesh at 10 minutes pa. Ito pong si Wesley. Yun nga lang, pagka queen takes f6, isang napakagandang tira yung ginawa ni Gukesh. Nakita niya to. Actually, ito po yung nag-iisang tira na kailangan mong gawin para makasurvive. Kasi lalamang si Wesley kung hindi makikita to ni Gukesh, pero nakita niya. Ito po yung
Rook E8 lang. Sacrificing the queen. Pinakain mga sir. Ngayon, pag kinain mo yung reyna ng Nisay, dahil pakita ko siguro, hindi kinain ni Wesley yan ha, pero pag tinex mo kasi yan, capture ka dito, coach angat lang, may bishop. Pagbaba mo, bishop dito. Pag angat mo, kain dun. Pagka takes mo, kain dito. Ayun. Ganyan mangyayari, quality up. Definitely winning for the side of white. Grabe, nakita ni Gukesh yan. So dito naman, anong gagawin ni Wesley? Aba, isa lang po ang tira ni Wesley para makasurvive. Grabe, para makasurvive na. Para mag-equal man lang. Kasi ang ganda pala ng tirang ito. Win sacrifice, no? Pero may depensa yan. At ginawa ni Wesley so yun, Bishop C5. Ayun. Bishop C5 lang. Kasi ang threat ni Gukesh, kakainin to. Hindi ka makabawing ganun, malilibre to eh. No? So, Bishop C5 to defend the rook. At pagka Bishop C5, kinain yung reyna, binawi ng pawn, takes, palit. At syempre, tatalon yung kabayo doon sa may E2, hitting yung dalawang pawn. Kahit na one pawn up si Wesley kanina, mababawi. So, ang ginawa po dito ni Wesley, nag-C5, kinapture yung pawn. And then, Bishop D6, nag-Bishop lang sa may E6, pinapalit. Kasi pero bishop eh, kinain po yan ni Wesley, takes, and then king move on. Pagka king move, nagtira ng G4, nagtira lang po ng B6 para depensa lang po. Dahil pag lumapit agad, may check dito, bagsak yung pawn. Anyway, pagka B6, lumapit yung king, nilapitan din yung kabayo, chumek. At pagka check, lumapit yung king, and hindi po dito mapwede kasi may check doon, babagsak. Anyway, bumalik yan. Pagkabalik, nilapitan na naman ni Wes. Kasi po, ayaw niya pumunta dito. Gaganong kasi, gaganda. Bad bishop si Wesley, lahat po niya nasa itim. At ang nangyari, persado, pabalik-balik ang tira, nauwi sa tabla. Grabe, no? Chess player din to si Gukesh eh. Akala ko madadali na ng time pressure, pero nakita pa niya yung Rook E8, no? Ganda ng Rook E8 na yun. Saving move yun eh. Saving move eh, no? Di kasi lahat ng tira patalo na doon. Yun na lang, no? Yan na lang yung nag-iisang tira niya. Pag hindi niya nakita yan, lalamang po talaga si Wesley. No? Kita pa niya yan. Grabe, 1 minuto na lang. Ikala ko madadali na nga sa time. Anyway, magaling din talaga ang world champion na si Gukesh. Ang tanong, anong nangyari sa ibang laban? Natabla din po yung ibang laban, no? Natabla si Lebon at Fabiano Caruana, natabla si Pragnananda Ali Reza, natabla si Bogdan Daniel Dayag at Maxim Lagreb. Ito lang ang nagkapisakan. Ayun, ito po nagkapisakan. Yan. Si Noderbeck at si Jan Christoph Duda ang natatanging nagkapisakan sa round na ito. At dahil po sa pisakan na yan, nag-iba na naman po ng konti ang standing. Ipakita ko po yung standing. Ayan po, si Fabiano Caruana, MBL, Alreza Pragnananda, 4 points na sinusundan ni Wesley, Levon, Bogdan, Noderbeck, at ang kulelat ay si Gukesh at si Duda. Pareho si Gukesh at Duda, hindi pa ata nananalo pareho. Ayun niya, 2 talo. Ayan, si Gukesh 2 talo, 5 tabla. Anyway, next round, makakalaban naman po ni Wesley. So, walang iba kundi si Pragnananda. Ayan. Actually, dapat magla-live po ako eh. Kaya lang, nagkaroon ako ng konting emergency. Hindi ako makapag-live. Kahabol sana ako ng live kaso late na. May nasikaso kasi. Anyway, marami pong salamat sa inyong suporta. Muli ito mo yung Coach Speedmaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.